Po mga kapatid, at narito naman po ako at muling magbabalik sa panibagong pangalawang video at ako po ay babawi sa inyo. Ayan, at ating ibabahagi ang mga balita at kukumustahin natin kung kumusta na ang mga taong sumasabotahe o gumagambala sa inyo. Sumasabotahe, gumagambala o kayo ay ginagawa ng espiritual. Ayan, isisilipin natin sa baraha mga kapatid kung ano ang kalagayan nila ngayon. Yan ang kaabangan ninyo. Kung magustuhan ninyo ito mga kapatid ay paki-like, share at subscribe po ang aking YouTube channel. Tulungan po ninyo ako na mga kapatid, na muling tumaas ang aking mga video. Yan sa mga kung may kakilala kayo na kung may mga kakilala kayo ng mga kaibigan, kamag-anak, ay pakitulungan na lang po ninyo ako na masubscribe ang aking YouTube channel. At baka sakaling kung may mga katanungan sila at kung may mga katanungan sila sa akin, ay mas matutulungan ko sila at may maisasagot ko. At kung may mga katanungan ay paki-add na lang po at paki-follow na lang po ang yung Facebook page ko na Hashim Sandalphon Tetragrammaton. Kung may mga katanungan sila, magtanong sila doon para ating masagot yan. Kung hindi tayo busy, sasagutin natin yan. Kakamustahin natin ang mga taong sumasalbahi at sumasabotahe sa inyo. Ngayon, kamustahin natin ang mga frenemy natin kung ano na yung mga kalagayan nito. Kung sila po ba ay nakakahinga pa, lumalaban. Ating natin mga kapatid. Kamustahin natin yung mga kalagayan ng inyong mga kaibigan na mga hindi mapagkakatiwalaan, lalo na pag may galit o inggit. Kamustahin natin sila. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kamustahin natin ang mga taong sumasalbahe sa inyo kung ano na ang kanilang kalagayan. Kung ano nga ba ang kalagayan ng ating ngayon mga kapatid, ang mga taong sumasalbahe sa inyo, ginagawang kayo ng anuman o spiritual, physical. Dito mga kapatid, yung gumagawa sa inyo ng spiritual na karamdaman ay kumustahin natin, ay hindi nitong kaya mga kapatid na ikaw ay gawa ng masama. Maaaring ikaw ay gawa ng spiritual na karamdaman. Kaya ito mga kapatid, hindi ito tumatalab sa iyo. Kaya humihingi ito ng resback o humihingi ito ng tulong sa kapwa niya mangkukulam. Humihingi ito mga kapatid sa spiritual ito mga kapatid, humihingi ito ng tulong kung paano ka nito mapupuruhan. Ikaw ay isang manggagamot o healer dito mga kapatid. Ang kalagayan nila dito ay hindi ka kasi basta-basta mga kapatid. Yan, humingi ito ng resback o katandem para pagtulungan ka. Kamustahin natin ang kanilang mga Ito nga mga kapatid, nagpaplano ito kung paano ka paano ka nila atakihin. Kasi yung iba dito mga kapatid, may nakikita ako, may mga pangontra yung iba. Yung iba may mga malalakas na depensa. Kaya hindi nito basta-basta magagawan ng masama yung isa sa inyo. Kaya kung gumagawa man ito ng masama sa inyo, ay agad bumabalik dahil kayo ay may pangontra. Kaya siya ay minsan nababalikan at napupuruhan. Kaya humingi ito ng resback o katandim niya sa paggawa ng masama sa iyo. Pinaplanuhan ka nito dahil yung mga ginagawa niya ay hindi tumatalab. Gawa nga na ikaw ay may matibay na pangontra
Yan, may mga pangontra ka o kung ano man pang depensa sa iyong katawan, kaya nagpinag-aaralan ka nito kung paano ka mapapasok ulit sa larangang espiritual. Kasi malakas ang depensa mo dito, nakikita ko eh. Nakikita ako malakas ang depensa mo. Yan sa mga kung gustong magpagawa ng pangontra. Yan sa pangontra physical spiritual ay meron po akong gumagawa po ako ng pangontra dito mga kapatid at aking ipapakita. Ito. Etong pangontra ko mga kapatid ay physical spiritual ito. Ito pwedeng marami nang kumukuha sa akin nito na mga OFW, mga sundalo, mga seaman, mga teacher. Yan, maraming kumukuha ng aking pangontra na ito. Ito po ay tested mga kapatid. Kahit saan niyo dalhin ito, sa mall, kahit sa airport ay makakapasok ito dahil ito ay hindi ito na detect ng mga ng mga detector sa mga airport o dahil ito lang mga kapatid ay safe ang aking mga pangontra na ito mga kapatid. Safe na safe ito, mapa-spiritual, physical, mapa-physical na labanan o spiritual ay mapoprotektahan ka nito mga kapatid. At marami nang kumukuha sa akin ito, mga taga-ibang lugar, at pinapa-LBC ko minsan ang mga pangontra na nagpapagawa sa akin. Ayan. Sa magpapagawa lang po, mag-PM lang po kayo. At sasabihin ko sa inyo kung magkano at gagawin natin yan. Ginagawa po kasi mga kapatid, mano-mano po ang pagsusulat ng mga orasyon dyan. Kaya kung minsan may nagpapagawa, hindi na ako nakakalabas ng bahay gawa sa pagsusulat ng orasyon ay talagang grabe mga kapatid. 3 back to back na bond paper na sinusulat ko. Yan yung paggawa ko, sulat kamay talaga para mas mabisa. Yan. Ito mga kapatid, ang ko dito, ito, nagre-ritual ito sa gubat, maaring sa gubat, niritualan ka nito sa gubat o kung saan mga puno, sa mga malalaking punong kahoy, niritualan ka nitong tao na to. Kasi dito may ritual dito eh, nakipagsanib pwersa to eh. Yan. Ito kasi yung isang yung isang kinaiinggitan niya sa'yo ay stable ang financial mo, kaya minsan naiinggit ito sa iyo mga kapatid. Itong taong ito na may pagkagahaman, itong tao na ito. Ayan. Pagkagahaman ito. Kaya ito naghihirap na rin ito sa buhay. Naghihirap na rin ito kasi yung pinagagawa niya sa inyo, kung anong sumpa na sinasabi niya hindi ka aasinso, di ka bumabalik lang sa kanila mga kapatid dahil ikaw ay may pangontra. Yung iba pa nga dito, yung pamilya nito na na dadamay na sa kalukuhan na ginagawa nila. Yung mga malalapit nila sa buhay, yung mga mahal nila sa buhay ay nadadamay kasi po mga kapatid, kung ikaw po ay gagawa ng masama, kunyari yung tao mangkukulam. Kunyari mga tao mangkukulam yung tao na yon. Tapos yung kinulam mo may kilalang manggagamot. Tapos yung kinulam nun lumapit sa isang manggagamot, binigyan ng pangontra na malakas na pangontra. Tapos patuloy ang bira ng mangkukulam sa kanya. Ay hindi basta-basta mapupuruhan yung yung may pangontra na yon, kasi nakasilyado yun, may shield yun. Makakaramdam yung binibira ng mangkukulam, makakaramdam lang ng mga tusok, 3 tusok, 2 tusok, at mawawala yon sa kanyang binibiktima. Babalik yon doon sa gumawa, babalik yon sa mangkukulam kasi may pangontra yun may pangrabwelta yung pangontra na yon. Pagkatapos kung hindi man tatama o babalik sa mangkukulam na yon, kasi kung ang mga manggagamot o faith healer ay may mga pangdepensa yan, may mga pangdepensa sa katawan, may mga aral din yan, ganun din yung mangkukulam. Kung hindi matatablan ang mangkukulam sa ginawa nilang kasamaan, yan ang sasabihin ko sa inyo, babalandra yan mga kapatid. Maaring sa kamag-anak niya,
Maaaring sa kapatid niya, maaaring sa mga malalapit niya sa buhay, maaaring sa kaapu-apuhan niya, babalandra yung pinaggagawa niya sa kanyang binibiktima. Kasi hindi na yung makakaano, hindi na yung mapapasok kasi may mga pangontra na yun eh. Babalik yun doon sa mangkukulam. Pati yung pamilya no, magsasuffer yun, magkakasakit yun. Ay paano pag hindi napagaling ng ibang manggagamot o lalapit sa ibang manggagamot at hindi mapapagaling? Ang mismo ang magpapagaling niyan ay yung mismong manggagamot na gumamot doon sa pasyente na kanilang biniktima. Yon doon. Kasi yung pangontra na yon, nasa sa manggagamot yon. Ay yung gagamot doon sa ano nun, para gumaling, yung manggagamot na bumalandra doon sa ano ng mangkukulam. Yung mangkukulam, hindi, walang makakapagpagaling nun, kundi yung may-ari ng pangontra na iyon. Ayun, ay paano kung hindi gagamot yung ano, yung may-ari ng pangontra na yon, ay babay sila. Kasi alam naman ng manggagamot kung ang tao ay gumagawa ng masama at gumawa ng masama, kung yan ba ay kaharap. Kasi ako mga kapatid, alam ko ang pag nakakaharap ko ang aking mga pasyente, alam ko kung ang mga tao na pumupunta sa akin o may karga, alam ko kung paano tignan, alam ko kung ang tao na yan ay isang mangkukulam o kung pumupunta lang dito o kumukuha lang ng aral. Alam ko ang tao na pumupunta dito ay may intensyon. Alam ko ang tao kung may sakit, physical o spiritual. Kaya alam ko ang mga tao na pumupunta dito na may mga sariling intensyon sa akin. Alam ko yan, pero pinapabayaan ko na lang. Ang importante, wala akong ginagawang masama at wala akong inaapakan tao at inaagrabyado. Importante, nagagamot ako ng naggagamot ako na ginagawa ko ang aking best sa panggagamot. Ayan lang yung ko mga kapatid. Ito kasi yung tinitignan niya. Yan, napunta na tayo sa para malaman at mahahayag sa mga manonood nito na ganito pala yan, para hindi sa totoo lang mga kapatid, hindi sa nagla-live ako, si Casio ganto, Casio ganyan, ang sabi ng iba nagpapasikat daw ako, nagpapasikat na porket ganto ganyan. Hindi ako nagpapasikat. Gusto ko lang mamulat ang mga tao na totoo para malaman nila na totoo ang mundo ng espiritual, na para mamulat sila. Hindi na sinasabing nagla-live lang ako dito, nagpapasikat, nagsisinungaling. Hindi mga kapatid, hindi ako nagsisinungaling sa larangan pag nakahawak ko ng baraha. Hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng inihayag sa barahang ito ay inilalatag ko yan. Kung ako'y magsisinungaling sa aking mga kliyente ay hindi ako nakakatulog mga kapatid. Kung ano ang nakalatag sa baraha, sinasabi ko. Ayan, lalong-lalo na sa aking mga pasyente na kung sila ay nagpapagamot sa akin, pag alam kong physical at spiritual ang sakit, pag spiritual na nahaluan ng physical, kakalasin ko ang spiritual, papapuntahin ko sa doktor at gagamutin ang physical. Ayun dapat yung mga kapatid. Alam ko ang tao na ang sakit ay physical. Kaya pag alam kong sakit ng physical, pinapapunta ko sa doktor. Hindi ako parehas na ibang manggagamot na kahit physical ang sakit, sinasabihan na kulam para gamutin, kunyari para pagpipirahan. Kaya ang minsan mga kapatid, yung sakit na spiritual dahil ginagamot, dahil pinipirahan ng isang manggagamot, yung taong may sakit spiritual, mas lalong lumalala kasi habang tumatagal, lumalala ang sakit kasi ginagamot ng spiritual pero wala namang sakit. Gusto lang ng ibang manggagamot na magkakapera sila, pipirahan nila ang tao. Siyempre ang tao naman willing magpagamot, pero ang sakit physical, hindi ako ganun, di ako balasubas na manggagamot. Ayan yung inaano ko mga kapatid. Hindi ko nila lahat ng mga manggagamot ay ganun, pero merong iilan. Ayan yung ko, namulat ako sa realidad na hindi mga kapatid. Mali yung ganun. Bago ako nagsimula na manggagamot ay bago ako nagsimula na maging manggagamot, ang lahat ng hirap na naranasan ko sa panggagamot, lahat ng lait, pangungutya, natanggap ko. Pero ngayon na naging manggagamot na ako, hindi na hirap ang buhay ko mga kapatid. Nakakaipon na ako, nakakabili na ako ng mga gamit,
nakakapundar na ako ng mga gusto kong, nakakabili na ako ng mga gusto kong bilhin. Gawa nun mga kapatid, kung mabuti ang pinakita mo sa kapwa mo, ay kabutihan din ang balik. Pero pag kasamaan at panluloko ang mo sa kapwa, mali yun. Sino pang magtitiwala sa'yo, isira ka na. Ang tiwala lang kasi ng tao mga kapatid, iisa lang. Pag yan sinira mo, ay babay ka. Ayan mga kapatid. Ayan ito mga kapatid, oh. Nagaano talaga ito. Balik tayo sa sa topic mga kapatid. Itong taong ito ay pa rin ito mga kapatid. Patuloy pa rin itong sa iba lang mga kapatid, sa makaka-resonate nito. Ito mga kapatid, sinusubukan nito na mag-ritual ulit sa iyo. Sinusubukan niya kahit anong ritual nito sa iyo, na pagbibira nito sa iyo, kung paano ang pamamaraan para mapuruhan ka. Ginagawa niya lahat, pero hindi tumatalab ang kaniyang mga black magic man ito, candle ritual man ito, o kung ano man. Hindi ito tumatalab mga kapatid. Wala na. Diskomunyon na ang kapangyarihan nito. Kasi ginamit, kung naging man ito, kung naging mabuti man ito dati, kung binigyan man ang ating Panginoon na naging mabuti ito, inabuso niya mga kapatid. Maaring nagpaalipin ito sa pera, pag tuwing nagagamot ito, parang nasilaw siya sa pera. Kaya parang nakikita ko dito, binawi ito ng Panginoon ang kanyang kaalaman. Ayan. Ay, ano nga talaga mga kapatid, ang pumipili ito mga kapatid kung paanong ritual ang pamamaraan sa iyo. Lumalapit ito sa isang mangkukulam. Yan, lumalapit ito sa isang mangkukulam kung paano ang pamamaraan ng pagre-ritual na kanyang isasagawa laban sa iyo, kung paano ka mapipinsala muli. Lumalapit ito, may nilalapitan ito. Maaaring ito ay kung paano ka pabagsakin, pag-aawayin kayo ng pamilya, kung ano mga ritual itong pinagagawa nito. Kasi may sapak na to sa utak kung kung tutuusin. Wala na, nilamon na ito ng inggit, galit, puot. Ayan mga kapatid. Kahit anong ritual na lang yung yung may nilalapitan ito, may mga nagtuturo din sa kanya kung paano pamamaraan. Ayan nagtulong-tulong ang mga kupal. Yan, nagtulong-tulong. Ayan. Mga utak na mga lapok kung paano ka kung paano ka pipinsalain ito. Hindi to tatalab mga kapatid. Kahit ano pa. Kasi nakikita nito mga kapatid na ikaw ay successful, marami kang naipundar o marami kang pera na naipon. Kaya pilit nitong kukunin sa iyo lahat. Ito yung intensyon nila. Maaring ikaw ay professional dito, may mga naipon ka. Maaring itong gumagawa sa iyo, maaring pamilya, maaring maaring mga kaaway mo, kapitbahay, mga nakasagutan mo, may naiinggit sa inyo. Ito kasi yung inaano nila mga kapatid. Naiinis sila sa iyong tagumpay. Ayan. Hindi ito magtatagumpay mga kapatid. Nasa iyo ang tagumpay. Ikaw ang magsi-celebrate dito, hindi sila. Dahil unang-una sa lahat, ni kahit kailan hindi kaya mananaig ang kasamaan sa kabutihan mga kapatid. Ayun nga, ang liwanag pwedeng pumasok sa dilim, pero ni kahit kailan ang dilim di pwedeng pasukin ang liwanag. Dahil pag once na makapasok sila dito, malulusaw sila. Ayan. Ayan, maging ka dito mga kapatid. Wala silang panama sa iyo dito. Ito mga kapatid, kahit anong bira nila sa iyo, nai-stress na ito kung paano ka pabagsakin, pero wala. Stay ka pa rin na malakas. Dahil ikaw ay ginagabayan ng ating Panginoon, dahil alam naman ng ating Panginoon na wala kayong ginagawa sa inyong kapwa. Yan.
Ito talaga mga kapatid, talagang nagre-ritual ito. Nagre-ritual itong The Magician. Yan. Lahat ng ginawa nito sa'yo ay ginawa niya. Pero bigo ito mga kapatid. Kahit lumapit pa ito sa magaling, hindi ito tatalab. Dahil kasamaan na, pagkasamaan ang naghahari sa iyong puso't isipan mga kapatid. Walang magandang maibududulot o walang magandang mabubunga itong galit at puot sa iyong puso't isipan. Ayan. Ito mga kapatid, wala magiging stable ka dito mga kapatid. Dahil ikaw dito ay maganda ang iyong pamamaraan sa anak buhay at ikaw ay magiging sang-ayon ang mga taong nakakagalit mo dati. Babalik sa dati ang tingin ng mga tao sa iyo. Wala ito mga kapatid. Yung pinagagawa nito sa iyo ay hindi tatatalab ito. Itong mga hindi na ito tatalab yung mga ritual nito. Kahit saan pa ito magritual, kahit sa sementeryo pa ito, kahit sa puno pa ito, sa mga kakahuyan, sa bundok, sa dagat pa ito magritual, wala na, hindi na tatalab ito mga kapatid. Dahil sa pangontra na na iyong tangan-tangan, kag tuwing ikay pipinsalayan ay bumabalik sa kanila. Ayan lang mga kapatid ang aking mababahagi sa inyo na mga na mga inilatag ko na na baraha. At hanggang dito na lang mga kapatid, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.